Pa rin po tayo napapakinggan sa pamamagitan po ng DWRB FM 103.9 News FM sa The Observer News Channel at ganoon din sa DWRB Calabarzon. Pero may katabi ako kasama ng gym ngayon. Baka makita ka, medyo may katabi ako sa screen. Si Miss Micaela Sadim o ng Philippine Coconut Authority. Ma'am, magandang umaga po at welcome po sa Balitang Kongreso dito sa DWRB 103.9 News FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po natin si Jimmy Mahusay, yung nasa kabilang linya po, nasa studio. Magandang umaga. Ma'am, ano po yung programa ng Philippine Coconut Authority na inilalatag ngayon? Sir, bali po, dito po kasi sa Rizal or particular po sa probinsya ng Rizal, ang mandatory po talaga ng PCA is yung planting and replanting program. Sir, na dahil po nakikita po ng Philippine Coconut Authority na ito pong Rizal yung meron pong potential na malawak pa yung pwede pong pagtaniman ng coconut. So sa amin po, dito po talaga sa Rizal na-focus po yung maraming seedlings na dinadala po ngayon. Pero kasi ang Rizal, hindi nakamulatan niya na coconut town, o coconut province, unlike nung Laguna. So, ito yung first time mo may mga nauna ng pagkakataon na nagtanim ang PCA ng job dito sa lalawigan. Marami na rin naman po sir na mga naipatanim po ng mga nakaraang taon po. Kaya lang po hindi po kasi yung iba po ay hindi po natuloy or nabuhay yung ibang mga ano. Kaya po ngayon, so nandito po ulit kami para po magtanim pa ng maraming niyog. So, nagkakaproblema, mortality pa lang problema. Yes, dahil din po sa sobrang init din. Pero ngayon po, kumbaga, kagaya po nito, nagpupunta po kami sa mga samahan or nagbubuo po kami ng samahan ng mga magniniyog para po syempre mag-disseminate na rin ng mga information po kung paano yung tamang pangangalaga po dun sa niyog na itatanim. Sabi niya, may kasamang technology. Yes, sir. Plus, yung seedlings, ang nagpo-provide po yung PCA. Yes po, sir. Lahat po ng galing po sa PCA ay libre po nilang makukuha. So, paano yung paano nyo ini-implement? Nakikipag-partner kayo doon sa mga asosasyon ng magsasaka or community diretso kayo? Yes po, sir. Meron po, nakikipag-coordinate po tayo sa LGU tsaka po sa mga samahan ng mga magniniyog. Kagaya po dito, sir, nagbubuo po kami ng samahan ng mga magniniyog para po yung info dissemination ay mas mabilis. May baka tama-tama, pagdating mga ilang taon ba bago maka-harvest ng niyog? Doon po sa dwarf natin, sir, 3 to 4 years. Then yung sa mga local tall po natin ay 7 to 10. Pero depende po yun syempre sa pag-aalaga po ng niyog na. Oo. Sa bagay, kung hindi ka naman makakakuha ng niyog kung hindi mo umpisahan ngayon. Yes, sir. Pero sa particular dito po sa bahagi nito, alam namin na meron din kayong pinaplano na magkaroon ng niyugan dito sa bahagi ng Baras Rizal. So paano yung posibilidad ng implementasyon o pagkakaroon ng katuparan ng mga pangarap na yan? Ayun po. Ngayon po, sir, nagpadala po kami ng seedlings, ng coconut seed nuts po dito sa LGU na 18,000 seed nuts po yun na pinatubo po dito sa nursery ng Baras. Dito na pinatubo? Yes po. Kasi po iniwasan po namin yung mortality from Alaminos doon po sa aming provincial office going dito po sa Baras. Bakit parang bihira? Meron pala kayong provincial office sa Alaminos. Parang bibihirang marinig namin eh. Bibihira, hindi na-expose masyado sa media, ma'am. Ang amin pong provincial office ay nasa Barangay 3, Alaminos, Laguna po. Ang regional office naman po namin ay nasa Lucena City, sir. Hindi kahapon, nasa Cavite kami. Oo, at galing din kami ng Lucena. Kasi may mga ilang update na hiningi kami ron. Pero sa pagkakangayon, paano yung implementation po ng 18,000 seedlings na yun? Saan sila i-disperse yung mga seedlings na yun? Actually, sir, bago po kami magpadala po ng mga seedlings, meron na po yan na mga master list. Kung sino-sino po yung mga may gusto or yung kwalipikado na pwede pong makatanggap nun. Yung po mga seedlings. Kasama Jimmy, baka may tanong ka.
Patanong lang dyan kay Ma'am Micaela na, alam mo ka, Felix, yung lasa ng sabaw ng buko, may pagkakaiba yan eh. Iba yung lasa ng sabaw ng buko kapag ka nasa tabi ng dagat. Oo, Hmm. kasi ako, alam mo naman ako, ano ako bakulod ako, Negros. Oh, kaya sabi ng iba, bakit ika kapag kayong buko na sa tabing dagat, medyo maalat-alat. Yung malayo sa tabing dagat, hindi naman maalat-alat. Ma'am, may katotohanan ba Ay, yung ibig mga ganung sabihin, doon sa kwento? lugar nyo sa Cadiz, ang buko ron, lasang tubo. Lasang tubo, manamis-namis ka, Felix. Oo, kaya sabi ko, may katotohanan ba? Tama-tama, siguro Eh, masagot ni tanong Ma'am natin yan. kay Mami Kaela, may totoo ba yun? Actually, sir, kaya po mas siguro ganun po. Mas maganda po kasi talaga yung pagtubo po ng nyug dun sa tabing dagat. Kung mapapansin po natin, pagka po nasa tabing dagat yung mga niyog natin, sila yung mas healthy, sila yung hindi ganun tinatapuan ng sakit. Kaya po kami sa PCA, yun po yung ginagawa naming abono, yung pong asin, yun po yung pinapamigay po namin sa mga namumunga na. Kala ko yung asin, kaya lang nilalagay sa niyog yan. Pangontra ron sa yung, ano ba yung malalaking, ano? Parang Uwang, oo. yung pong asin kasi sir, yung po ay napatunayan na rin ni PCA na nakakaganda siya ng bunga, tsaka po yung meat niya is nakakapagkapal siya. Oh, alam mo na kasama din, ma, maghilamos Kita ka mo? lagi ng asin. Okay, kita mo ha? Oh, Oo, kaya magandang yung umaga market nga pala kay talaga. Tol Fernandez, ha? Yung editor-in-chief at publisher ng ano ng Saksi Peanuts. Oh, nandito rin siya Sabi, ngayon, nakita ko eh. ganun. Sabi ko sa'yo, mayroon ko niyan eh. Mayroong pakinabang yung alat na katulad niyan. Pagka nasa tabing dagat yung mga nyug, tingnan mo, ang bunga ay kumpul-kumpul. O, di ba? Doon lang sa Opo. pwesto ng bukuhan diyan ni Magre-research Utol ako nito JR. ngayon. JR na Oh, narito, di ba? Oh, magre-research ako kanina nito ngayon. Ay, kasi oh, kailangan ko ba, mag-research tungkol diyan kasi sa totoo lang. Sa tagal-tagal hmm, ko nagko-cover ng DA, nagko-cover ah, ng DNR, abay sa hmm, PCA nga ngayon lang ako may na-interview ng tiga PCA sa totoo lang. Ang alam di ko lang ba? sa inyo yung Oo. bumili ng gata. So, ano pa yung mga nakalatag na programa sa radio? Sir, meron din po kaming, syempre po, hindi lang naman po yung ang pinapriority namin is magbigay ng mga abono, ng mga seedling. So, pinapangalagaan din namin, sir, yung kalusugan ng mga magniniyog natin. Nagkakandak po kami ng medical mission para po sa mga magniniyog natin. Sir, tapos lang po nung aming medical mission. Siguro, sir, nakakadalawa na po kami from last year, nakakadalawa na po tayong medical mission na ginanap po dito sa Tanay last December at dito naman po sa Rodriguez, no po. Yun po sir, nandun po nakakatanggap po sila ng mga libreng blood chem, x-ray, Mm. ultrasound, dental, then yung sa optical. Tsaka po, may mga doktor din po doon at nakaka-receive po sila nung mga gamot at vitamins na good for 1 month or 3 months. Ganun, sir. Oh, Ma'am, actually, may gusto akong mga itanong sa iyo, kaya lang nag-aalangan ng itanong. Baka may ipit ka eh. No. Actually, may exposure ko kasi sa niyog. Sa Congress, matagal ako nakabit ng Congress. Nasa 19 years lang naman ako nagko-cover ng Congress. Kaya nasubaybayan ko kung paano tumakbo yung hinahabol ng mga magniniyog. Alam mo na naman yon, yung Coco Pan. Pati pa, pero meron na yan, may naipasa ng batas yan. At ang nag-authorize si Congressman Markenberga, kung hindi ako nagkakamali. Yung chairman, tama, 3 years ago. Inaproban yung 19 Congress yun, yung kondo na yun. Kaya kung itanong sa iyo yun. Pero paano nakikinabang pala yung magsasaka pagdating doon sa ganun? Hindi ko po sure kung yung sa CFIDP po ba yung Oo, oo. Kasi binigyan na ng discretion yung dating nasa Coco Bank yun. Oo. So nagkaroon na ng bagong batas para dun sa paggamit ng pondo galing dun sa pondo ng nyug. Kaya lang sabi ko ayaw kong bigyan ng din sa baka maipit kayo mamaya, masermonan ka naman ng pondo. Pero yun po sir, is between the agencies po yung Implemento. po, yung pardon sir, na yung Isa lang kayo doon. po. Aling parte ang nakuha niyo? Sa hybridization sir po kami
assign. Ilang percent? Hmm. Sabi ko na kaya ayaw ko magtanong eh. Oo. Sama Jim, baka may tanong ka pa tungkol sa kaniyugan. Ayun lang at yun lang ang nilinaw natin kasi talagang ibang-iba ka Penex yung pagkayong nyog ay sa tabing dagat at saka sa mga pulupuntuking lugar. Kaya Mabuti siyempre, wala pa nagme-message sa'yo sa akin, wala pa eh. Oh. Oo. Kasi nasa ano tayo, dahil lang- nasa isang Facebook page. Ang nasa ilang page tayo ngayon, 3 page yata. Bukod dun sa DW, RBFM, The Observer, ah, sa YouTube meron. Sabay-sabay, kaya hindi ko alam kung alin na monitor doon. Ay, dito naman, wala nang din ako sa transistor eh. O kaya sa cellphone na lang nakikinig ngayon, hindi na sa radyo. O, ma'am, baka meron ka pang panawagan, mensahe sa ating mga kababayan. Nasa inyo po yung pagkakataon. Yun po. Para po dun sa mga interesado pa po or yung mga may niyugan po or gusto pong magtanim ng niyog. Ang requirements lang naman po natin ay kailangan po tayo ay nakarehistro sa NCFRS or yung National Coconut Farmer Registry System. Ano po, yun naman po ay libre. Kung kayo po ay interesado, pumunta lamang po kayo sa mga LGU, sa DA po. Dahil ang PCA po kasi nakikiopisina po doon kung saan po kayong bayan, doon po kayo magparehistro. At lahat po, at kung kayo po ay merong kalahating ektarya or hanggang 5 ektarya, sir, yun po yung aming requirements. O, na po pwedeng maka-avail pala. No? Opo, Kailangan. kayo ng valid ID tsaka po ng any proof of ownership. So yun, malinaw ang sinabi ni ma'am ha. Kung sino man yung interesado, kasi bitid yung sinabi niya, interesado kong magtanim ng nyog. Baka kasi sa kanya kayo magka-interest eh. Oo, hindi na bitin eh. meron Yes, kasama din eh. dito. May nagtatanong, ano ba talaga daw ang tamang distansya kapag ka nagtanim ka ng nyog? Siguro baka kaya sagutin ni Ma'am yan. Opo. Sir, sa amin po sa PCA, nire-recommend po namin yung 9x9 na triangular, sir. Dahil po kung siya ay naka-triangular, kasya po dun yung 143 na puno ng niyog. At kaya po naman siya 9x9, sir, kung halimbawa po na kayo po ay mag-i-intercrop. 9 meters by 9 meters. Po, 9 meters So triangle, kasama Jim kasi nasanay tayo nagtatanim square lagi. Opo. So, triangle. Oo. Oo. Kasi may ano Sige, yan, ma'am, Penex ma'am. eh. Kung meron kayo mga impormasyon, ma'am, bibigyan din namin kayo ng ng email namin para mai-expose naman namin yung mga iba pang programa. Salamat po, sir. Salamat po. For now, maraming salamat po sa pagkakataon at si ma'am pala ay sasama ngayon sa gagawing tree planting. O, ingat-ingat kayo ma'am kasi baka kayo ang matanim dyan. Salamat po. Salamat po. Oo. Thank you ma'am. So, thank Maraming you po. salamat sa pagkakataon. Sir. Ayun, yun.